In today's episode, pag-uusapan natin kung paano nga ba dapat iisa lang kayo sa puso at isip ng partner mo para iwas away, more understanding, and more growth. 'Di ba? Kaya tara, pag-usapan na natin 'yan. Hindi ko alam, off talaga ako yung pag parang feeling ko, yun nga simple eh. O baka dahil sensitive lang ako. Kasi parang for me, wag ganyan. Tinago ko siya, kinip ko lang siya. Pero nung dumating yung time, nilatag ko. Sinabi ko, hindi ko nagustuhan. Sa kanya, wala lang sa kanya yung pag-ganun. Pero ako, eto tayo eh. Kumbaga, dun mo na nilatag yung sinasabi na negotiables and non-negotiables. Sabi, wala na sa akin yun. Tama naman. Pero ako, ina-explain ko sa kanya, sa akin hindi. Hindi siya wala lang sa akin. Kasi parang for me, I feel for people na, syempre nagtatrabaho. Kahit pa sabihin mong tindera sila, bayad sila for what they're doing, may best way eh. Para sabihin mo na, abot mo yun. Kasi, serbisyo lang nila yung binabayaran mo, pero hindi mo binibili yung pagkatao nila. So, ang tawag dyan, live-proving the relationship. Kaya ako tinawag siyang live-proving the relationship kasi you're testing the relationship and trying to survive the relationship because of what you've known. Pero hindi siya testing environment. Nasa relationship na kayo. You're live-proving the relationship. Para nakita mo yung flaw niya na yun. Hihiwalay man na ba? Oo, hindi. Kaya pa ba? Oo, hindi. Ano pwede natin gawin para maging kaya siya? Yung testing is before the relationship. Kung na-discover mo siya, at hindi mo kaya, at least malaya ka. Pero ito, pag nila-live prove mo yung relationship, marami ng risks involved kasi nasa relationship na kayo. Pag naghiwalay ba kayo, may mga investments na kayong tinapon na kayo together. Pag naghiwalay ba kayo, magkakagulo ba? For example, yung mga bagay na you have to consider. Kaya like kong sinasabi, it is important na when you enter into a relationship, dapat everything is on the table. Latag mo lahat. Lay all your cards. At tapos yung, sabi mo, Live proving. At pag nandun ka na, siguro dun din kuya pumapasok yung you have to grow together. At meron ding grow apart. Kasi katulad niyan, may tinuro ka sa partner mo, ayoko to eh, hindi ko nagustuhan to eh. Yes, it will develop your relationship. Pero at the same time, magde-develop ka as a person na, hindi ko pala to dapat ginawa. Kasi ano yun eh, nung high school ako kuya, meron akong pinaniniwalaan na parang isa sa mga pambida ko sa mga kaibigan kong heartbroken, yung hindi nahanap yung para sa kanila. This analogy na parang feeling ko, nung tumanda na ako, it really applies. Parang, tingnan mo, ang Diyos, binigyan tayo ng dalawang mata, binigyan tayo ng dalawang tenga, binigyan tayo ng dalawang butas ng ilong, dalawang kamay, dalawang paa. Pero bakit isa lang ang puso natin? Kasi yung isa, ginawa dun para sa'yo talaga. Meaning to say, dalawa, may nakalaan para sa'yo. So, kung yung ganun pala, ibig sabihin, pinadala ka, yung partner mo, binigay sa'yo na late man siya, o for a reason, hindi lang para may makatuwang ka, o yung may makarelasyon, may kasama ka pagtanda, tama naman lahat yun, pero siya yung kabuuhan ng pagkatao mo. And yung development naman, yung matututo tayo, hindi naman siya nangyari na, pag 25 ako, alam ko na lahat, by 32, perfect na ako. Hindi eh. So, yung partner mo, kabuuhan din siya ng pagkatao mo. So, kasabay ng pag-grow nyo together, is yung matututo ka as an individual, yung ambag mo lagi. Ito, and I want to extend that idea to not just the heart, the brain itself. Convergence of the mindsets yan eh. Oh my God, that convergence. What is convergence? Awe? Mag-iisa kayo as a single brain, as a single unit. Hindi pwedeng, for example, magiging pamilya kayo, may asawa at anak kayo, magkaiba kayo ng decision making. Hindi. Iisa kayo sa puso, iisa rin kayo sa isip. Because kasi you're not only protecting the individuals, pero kayo as a unit with the children and everything. And it goes back doon tawag dito, yung the Philmar and Andy situation, 'di ba? Dapat iisa kayo ng mindsets when it comes to relationships. From the very beginning, nakita niyo yung kaibigan niyo, clingy, whatever. Ba't iisa kayo ng view, raise the red flag. Mag-detach tayo ng konti. Pero kung magkaiba kayo ng opinion, sasabihin ng lalaki, kaibigan lang naman yan, let's ignore that. Sasabihin ng babae, hindi parang hindi ako comfortable. Pag hindi kayo nag-isa, iisa kayo sa puso, hindi kayo isa sa isip. Hindi, tsaka alam mo kuya, pag ang isang tao, babae man o lalaki, may duda, lagi nakakahanap niya ng mali. Yes. For example, hindi, wala. Pero, bakit nung nag-text ako, mas una niya itong nireply. Kung tutusin, ang liit, napaka-petty. Pero para sa isang taong wala ng kapayapaan ng isip, lahat yan may kwento yan. Red flags lahat yan. Oo. Kaya parang, tama ka dun sa dapat iisa kayo. Hindi lang sa puso, dapat sa isip. Kasi, heart
yung heart brings you only so far as the relationship itself. Yung longevity at saka endurance ng relationship, ito, the brain. Dapat ang strength ng mental side of the relationship, dapat right there iisa kayo. Hindi isa lang yung malakas mentally, yung isa mahina. Yung mahina, tinapunan lang ng patoka, tumuka. Ito, tinapunan ng malalaking katawan, hindi kumagat. So, mental strength, dapat iisa. Oo nga. 'Di ba? Oo, kasi alam mo minsan, yung nangyayari na rift sa relationship, kuya, minsan hindi naman talaga yung relationship yung problema eh. Problema mo yun as a person eh. Na nadadala mo lang sa relasyon. Oh. Di ba kahit tama yung sinabi mo, dapat mentally strong. Kasi for example, may pinagdadaanan ka pala. Alam mo yung feeling na, akala mo ang lonely mo na I need someone, tapos nandiyan naman yung partner mo, tapos hanggang sa nakikita mo na yung kakulangan ng partner mo, hanggang sa nagiging buhay na siya sa isip na no, may problema sa relationship namin. Pero hindi mo alam na ikaw sa sarili mo, may sarili kang battle na kailangan mong harapin, na dahil siya yung nandyan, siya yung punching bag. Alam ko, tinuro mo na to dati. Yung, ano bang term yung ginamit mo? Yung kung sino yung parang siya yung nagiging punching bag mo. Catharsis. Ang galing mo naman. Buti na lang naturuan kita nun. Diba? Cathartic value. Oo. Yun. May third level to this, no? Medyo maganda yung depth ng conversation. So may heart, yung heart is the relationship, the brain is the longevity, the endurance. Pero yung pangatlo sa akin is, when you have the heart, the strength of heart and the strength of mind for the relationship, you treat it like a sport. Ay, ibig sabihin yan, the relationship and the protection thereof is a grind. It's a daily grind. Let's take an example of an athlete, si LeBron James. Si LeBron James is already 40 years old. 22 years na naglalaro ng basketball sa NBA. Still one of the top 5 best players in the world. Mga 40-year-olds in the past, mga past players, ang average na lang is between 5 and 10 points per game. Shot 25, 26 points per game. 8 rebounds, 9 assists. Superstar pa rin maglaro at age 40. For context, ang 40-year-old sa basketball is like 60 years old. Wala ka na dapat knees, wala ka na dapat power, wala ka na dapat speed. Pero siya can carry, parang bump younger players bigger than him. Siya pa rin yung best driver in basketball. Alam mo ba't niya kayang gawin yon? Kung ano yung grind niya, nung 12 years old siya, yun yung grind niya pa din. Yung oras ng gising, yung exercise, yung routine, kung ano yung kakainin, pagkatapos ng laro, cool down, anong ginagawa niya. Lahat yun, halos isakripisya niya yung lahat ng mga bagay-bagay on the side para sa basketball. Think of it like that in a relationship. Every time you come to home, you go home or you leave home, and you do things for the family, you do things for the relationship, dapat it's a grind. You always protect the heart that you're trying to protect. The heart of the relationship and the longevity of the relationship. It's a daily grind. Protektahan mo siya yun and you'll do everything that's necessary para hindi masira yun. Case in point, the Philmar and Andy. Kung nasa grind kayo of protecting the relationship, the friends that are destroying it, you set aside right away. No questions asked. Kasi hindi siya part ng grind ng relationship. Pinasok mo siya, nasira tuloy yung grind ng relationship. I mean, they can protect their story all they want, but the truth is, may intruder, hindi mo pinotektahan yung bahay mo because you destroyed the grind. Alam mo, yung explanation po, pang matalino yan. Tama yun eh. Alam mo, isa lang katapat ko dyan eh. Ano? Ang kasabihan na pag may maraming nakakaalam, pag maraming nakikialam, mas nasisira ang relasyon. Oo. Diba? Kaya dapat hindi. Tsaka dun sa sports na sinasabi mo, naalala ko tuloy yung belief namin nung college, nung nasa varsity team ako. Magmahal ka daw ng athlete kasi mas malalaki ang puso. Literal at saka hindi literal. Literal. Correct. Ano yan? 11 Mets, 12 Mets. Oo. Sabi ni Doc J, ako 13 Mets. Hindi ko naman alam. Basta alam ko diabetic ako. Sabi ni Doc, sobrang lakas daw ng puso ko. Nako. I don't have the body of the athlete, but I have the heart of the athlete. Ba't hindi sinabi sa akin yan ni Doc Geraldine? Baka wala na akong puso. I'm so nice. Tapos hindi ako magpapatalo So na nice. example ka, LeBron James. Ako, si Manny Pacquiao. Okay. Yung ano ba tawag doon? Kamao. Oo, may pambansang kamao. Pambansang kamao. Si Jinky Pacquiao, jowa niya mula noon. Jowa niya pa rin hanggang ngayon. Oo, di ba? Nagkakamali, pero bumabalik. Yun. Actually, doon tayo papasok doon sa next stage na ng conversation, no? Sige, fine. Humina ka, nagkamali ka. Paano mo ngayon ibabalik?
paano mo ngayon i-refortify yung relationship after ng pagkakamali? Alin yun, yung pagbabalik ka pa rin after mo dun sa... yung Pacquiao situation. Sabi mo, allegedly, nagkaroon ng fling-fling. Tapos... Hindi, kasi naalala ko lang kasi nakikita ko sila sa TikTok na sweet-sweet. Actually, ang pinanggalingan ko lang sana is yung idea na nung hindi pa siya Manny Pacquiao, jinky pa rin. Hanggang ngayon, jinky pa rin. Pero alam mo, sabi kasi nila, sa isang relasyon, basta may isang lumalaban, hindi yan mawawala. Oo, pero if pero yung tinatanong mo sa akin kung paano, kung halimbawa ako yung nakagawa ng pagkakamali at ako yung bumabalik, gusto kong itama dahil ayoko pala itong bitawan. Feeling ko ako wala akong no choice kundi tiisin lahat. Yung araw-araw na maaalala niyang may nagawa ako sa kanya, wala akong karapatang sumagot, wala akong karapatang lumaban, wala akong karapatang manumbat babalik. Kung ako lang to tapos kung ako rin yung babalik, yung effort times 10. Kasi parang, siguro yung kasalanan nagawa ko sa kanya, pwedeng makalimutan sa paglipas ng panahon, pero yung pakiramdam na iniwan ko dun sa tao, hindi ko alam kung paano ko yun gagamutin Titiis talaga hanggang dulo, plus siguro yung hindi mo uulitin. Tapos yung pakiramdam na nasunog mo, naiwan mo lang yung hotdog na kabukas na balikan, di ba niloko mo ko? Ay, nasunog yung sinabi ka, text ka. Oo. Alam mo yung nagtalo lang kayo na hindi mo man lang niligpit yung sinampa, napataas mo. Eto na nga, tataasan mo ko. Samantalang ikaw, nung ginawa mo tong si ganyan, nung tinanggap kita, titiisin ko lahat. Kasi fragile siya di ba? Hindi, tsaka nagkamali ka At some point, kailangan mo munang unahing patawarin yung sarili mo para makuha mo yung kapatawaran doon sa taong nagawan mo ng pagkakamali. Kasi, kung hindi mo mananavigate yung sarili mo, unang-una sa pagtanggap na nakagawa ka ng pagkakamali, you have to be sorry for it. Paano mo ihihingi ang isang bagay sa isang tao na ikaw mismo wala sa'yo? Correct. Yun. Ako, for me, kung babalik ako tapos nakagawa ko ng pagkakamali, ngayon iniisip ko pa lang parang nasasaktan ako. Hindi ko kasi ugali. Ako naman, tama yung sinabi mo. Pero ako, bago ko pumasok dun sa conversation na yan na kainin ko lahat, lunukin ko lahat, feeling ko I need to set my mind straight first na potentially hindi na ako mapapatawad. Maganda rin yan. Kasi, ang unang-una mali ka. Pangalawa, you don't force yourself into the situation that no longer accepts you. Kasi kasalanan mo yan 'di ba? Para mo na ring sinabi na diesel ako pero gasolina na yung sasakyan. Ipipilit ko pa rin na diesel ipapasok ko. Di nasira yung sasakyan, 'di ba? So, papasok mo na mindset thing na naman, 'di ba? When you come to a situation where you need to be able to seek for forgiveness or acceptance again, unang-una, set the expectation straight. Potentially, baka di ka natanggapin. That sets you up for the second requirement para maging humble ka. Kasi if you don't set the expectation straight from the beginning before you come to a forgiveness conversation, hambog ka pa din, hindi ka mapapatawad And the only way na magiging humble ka coming into that conversation is tanggapin mo na baka hindi ka natanggapin. Di ba? Ibaba mo yung sarili mo to the lowest. Hindi pwede kasi sinaraan ka ng pinto Anong space mo para pumasok sa pinto? Sa ilalim. At kung yung ilalim na plastic man ka man, kailangan mong suotin. Diba? Yung ganon, kaliit, ganon. Yung uwang. Minsan ganon yung butas na kailangan pasukin. Hindi ka pupunta, hindi ka babalik sa isang bahay na bukas yung pinto, bukas yung bintana, at saka bukas yung chimenea. Hindi. Susuksukin mo lahat ng potentially pwede mong suksukan. Sisigaw ka para marinig ka. Diba? Matutulog ka sa labas if you need to. Ganon dapat ka baba. Then that sets up everything for you. Ngayon kung tanggapin ka, bigyan ka ng second chance, maximize, 'di ba? Do everything in your power, 'di ba? I-revisit mo lahat ng mga things na ginawa mo mali, i-avoid mo lahat ng mga trigger points nung taong kinamalian mo, kailangan sensitive ka. Pagka for example, to your point, hindi ako pwedeng makasunog ng sinaing. Kasi pag nakasunog ako ng sinaing, iisipin nun, may kachat na naman ako, hindi ako nagbantay ng sinaing. Or nasunog yung hotdog, mabilis na nga lang magluto ng hotdog, nasunugan pa, hindi siya nakafocus, may iniisip siyang iba. Diba? Or madumi yung CR, hindi niya linisan, hindi maayos ang gamit, baka may ginagawa siya sa loob ng CR. Diba? Kuya, naisip ko lang, magiging valid ba, for example, hindi, paano ko ba i-context to? Sige, halimbawa naman, ikaw yung nagawa ng kasalanan. Paano mo naman yung tatanggapin? Paano mo siya i-handle? I mean, di ba kanina nandun tayo sa
yung ikaw yung nakagawa ng mali, tapos babalik ka sa relasyon. Ngayon, ikaw naman yung nagawa ng mali at tatanggapin mo yung nakagawa ng pagkakamali sa relasyon. Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Madali man to sabihin, pero I'll flip the same situation. Pero in the context naman of the offended party. Kung ako yung nagawa ng mali, isiset ko na rin yung mind ko na hindi ko kailangan magpatawad. That I have to go through this alone going forward. Kasi syempre, hindi naman lahat ng mga humihingi ng tawad acceptable yung redemption arc nila.